Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, mga kaibigan, formal lang nakarating, sumulat na. Ang ICC nagpadala na ng dokumento. Ang ICC dito sa ating kasalukuyang Pangulo, Bongbong Marcos, para ipaalam ang mga nakasaad ho sa dokumento na galing ho sa ICC. Paktay ka, lagot ka. Nako po, ay kung matatandaan nyo ho, itong dating Pangulo Duterte ay matapang na sinasabi noon na hindi siya magpapahuli ng buhay. Ay anong gusto mo? Palabasin doon, magtatago ka katulad ng ginagawa ngayon ni Kibuloy, ng iyong kaibigan, na tago ng tago dahil sinasabi mo nung lalabas ang warrant of arrest. Subalit yun naman ay inyong hindi ko alam kung saan galing yung sinabi nyo noon, ay invento nyo, tinatakot nyo ang inyong sarili. Ay tama ho, lalabas ang warrant of arrest. Ba't hindi po sa panahon na yon na itong si Digong ay naghaharumintado, hindi raw siya pahuli ng buhay? Pag lumabas ang warrant of arrest, ay di pa naman lalabas noon eh. Tinatakot mo ang iyong sarili. Ito ba naman si Roque, gumawa ng kwento, nalalabas ang warrant of arrest noon, mga ilang buwan na ho ang nakakaraan. Ay talagang yan ang takot nitong si Digong, at biglang nagpa-interview ho na hindi siya magpapahuli ng buhay. Nako, ganun pa rin kaya ang stand niya ngayon, na hindi siya magpapahuli ng buhay? Ay alam ko nakarating na itong balita na ito kay Digong at sa lahat pa ng ibang kasangkot. Ano kaya ang nararamdaman niya? Hindi ba siya magpapahuli talaga ng buhay? Ang dami nagbibigay ng kanilang opinion na posibleng tumakas ito. Ito nga si Digong, nakatakas na nga ba ito? At sabi nga ng ating mga mahal na taga-subaybay din, isa ring hinihintay nila ay ang aktual na paglabas ng warrant of arrest dito ho kay Digong at sa iba pang kasangkot dito, dahil para daw tumahimik ang Republika ng Pilipinas. Pasensya na ho, aking lalamunan na namamalad. Pasensya na kayo dito sa aking background. Nandito tayo sa aking simpleng sasakyan. Wala po tayo sa aking maliit at simpleng studio. At ito na nga, bigyan na natin ng highlight. Dire-diretso na po tayo. Kumpirmado, nakarating na po sa ating Pangulo Bongbong Marcos itong latest update tungkol sa dokumento na pinadala ho ng ICC. Ay titingnan po natin at alamin. Bibigyan ko po kayo ng resibo. Ipaplas ko ho diyan sa screen at susuriin po natin kung ano itong dokumento na nakarating po sa ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos na buhat po sa ICC. Ay baka kalakip niya ng warrant of arrest. Ay hindi ho, joke lang yung akin. Yung ako po yung nagbibiro lang. Dokumento na mahalaga ho. Ito pong ipapakita ko po sa inyo. Buhat po dito sa News 5. Nandiyan ho, naka-flash sa screen. Ano po ang sinasad? Nandiyan, babasahin ko po. Natanggap na umano ng administrasyon ni President Bongbong Marcos ang dokumento. Di ba? Malinaw ho, nandiyan. Naka-flash sa screen. Buhat do sa News 5 na natanggap na ng ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos ang dokumento. Ay talagang ikot ng tumbong nito nga si dating Presidente Digong. At iba pang sangkot dito.
dahil palapit na ho ito sa katotohanan. Ito, ituloy po natin. Kung saan nakasaad na itinuturing na sina Senador Bato de la Rosa at 4 pang individual na sa kaso sa International Criminal Court ICC laban sa drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon kay dating Senador Antonio Trillanes. Ayun naman po, pinapaalam sa ating kagalang-galang Pangulong Bongbong Marcos, kaya nagpadala ho ng dokumentos sa Malacanang ay itong mga kasangkot, officially kasangkot, itong mga nabanggit ko pong pangalan sa pangunguna ni Senador Bato at mayroon pang ilang retired police, mga kaibigan. So maliwanag po doon. Magtatanong ho kayo kung bakit hindi nabanggit ang pangalan dito ni dating Presidente Digong. Matagal na ho officially na siya po ang mastermind di umano. Kaya tatapos na ho ang kahit nga po pag-declare sa kanya. At with documents ho, ay officially na siya po ay mastermind dito ho sa sinasabi na iniimbestigahan ng ICC, kaya hindi po nabanggit ngayon dito sa dokumento. Ituloy po natin. Na-receive na yan ng Pangulong Marcos, na-receive na yan ng Marcos administration through the Philippine Embassy sa The Hague, pahayag ni Trillanes sa program ng Stake 1 in 1 News. Maliwanag ko, na-receive na po ng administrasyon. Mga kaibigan, ang mga komento nyo ho, mga public opinion ay buong puso kung nire-respeto. Bagamat may mga ilan na nagbibigay ho na hindi pabor dito kay Trillanes, ay buong puso kung nire-respeto yon, mga kaibigan. Alalahanin po natin, ito pong si Trillanes ay isa sa tumatayong complainant din. Kaya nagkaroon po ng kaso sa ICC. Mayroon po siyang koneksyon internal diyan po sa ICC dahil complainant po siya. Kaya't ang pinapakalatod niya at nakukuha ng mga dokumento ay hindi po sariling kuro-kuro, hindi po invento, legit po ang mga dokumento. Ang mga nga po'y lumalabas na impormasyon sa kanya, bagamat po'y tipid at bawal yon, ay may mga impormasyon po lumalabas sa kanya na yan po ay hindi rin invento. Galing po mismo yan sa internal ng ICC, sa internal ng korte ng ICC, data po at nagbibigay po siya ng mga impormasyon, latest update tungkol dito sa pag-iimbestiga ng ICC. And relation, kaya ko po nabanggit yan. Dahil may mga nagsasabi ho, hindi dapat paniwalaan sa Trillanes dahil ano ba ang kaugnayan niya? Kung bakit alam niya sa lahat po ng hindi pa nakakaalam. Si Trillanes po ay complainant. Malaki po ang access niya sa internal ng ICC, mga kaibigan. Okay, ituloy po natin. Nasa na tayo? Pinangalanan din sa dokumento ang mga kasalukuyan ang dating opisyal ng Philippine National Police, PNP, sina Oscar Albayalde, Romeo Karamat Jr., Edelberto Leonardo Elizar Mata. Iniimbestigahan ng ICC ang posibleng crimes against humanity sa Dragon War ni Duterte. Maliwanag po, nandiyan po ang resibo. Buhay po sa News 5. Shoutout News 5, shoutout dating Senador Antonio Trillanes. So mga kaibigan, yan po ang latest update. At abangan po natin dito. Dahil tapos na ho. Ang nga po ay pagsusuri. Alam ko, diyan po dito kay Duterte at hinihintay na lang po kasunod dito ang paglabas ng warrant of arrest. Malapit na po yan ayon ho sa nakuha nating mga impormasyon, mga kaibigan. So hindi lang po natin alam kung kasama dito sa paglabas ng warrant of arrest itong mga nabanggit na huling pangalan, Senador Bato at iba pa
niyang mga kasama na retired na PNP official, mga kaibigan. So kabang-abang po ito. Malapit na ho ang paglabas ng warrant of arrest at ang inaabangan din ho dito at kapanapanabik ay hustisya. Ang mga humihingi ng hustisya ay hindi po nakakakuha ng hustisya dito sa ating Republika ng Pilipinas anong panahon ho ng panunungkulan ng dating Presidente Digong, kaya't nagsampa ho ng kaso diyan po sa ICC at hanggang ngayon po ay patuloy po ang pagulong ng kaso datapwat nandiyan po ang katunayan na gumugulong o ang kaso. Ayaw ko naman pangunahan ng sino man ang mga kinaukulan, kaya't ang tangi kong masasabi lang o dito, punto de vista public opinion, malapit na ho ang warrant of arrest. Hindi ho tayo magbibigay ng anumang exact date, eksaktong araw, basta't malapit na, susunod na po ayon sa nakuha nating impormasyon at tabangan po natin dito kung ito nga ba ay magbibigay ng go signal ang ating Pangulong Bongbong Marcos kung papayagan na isilbi ang warrant of arrest ng ICC or idideklara niya, sige, arestuhin nyo yang si Digong sa visa ng warrant of arrest at sa utos ko din mayroon na kayong ika nga po'y approval ko. Hindi po pwedeng, hindi po malayong mangyari yan, mga kaibigan. Kaya tabangan po natin ito, mga mahal kong taga-subaybay. Muli po, hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news, kung anuman mga public opinion komento na naririnig po natin dito sa aking maliit pa na YouTube channel. Yan po ay nababashi dito sa ating pagtatalakay. Isang like ko sa video na ito, diyan po sa comment section. Inanyayahan ko po kayo, wag po kayong matakot magbigay ng anumang public opinion. Bye-bye! Palakpakan!